So dito naman tayo sa section ng mga mountain bike nila, no. Ayan, ang ganda. Cannondale yung kanyang seat post. Naka ano na yung port nila, naka remote lockout na. Ito yung nakita kong Santur na tinidor, nakakaiba talaga eh. Kasi wala akong nakikitang mga ganitong Santur na ganitong port. Mga stem nila is wala silang mga stem dito na kinakabit ng mga CNC na short stem. Puro mga ano lang, puro mga port stem lang naman yung kinakabit nila dito. Ito medyo kargado na to mga kaibigan kasi naka-dropper post na sila. Ayan o, mga naka-dropper post. Malalaman yung pag-dropper post, ayan o, may ganito itsura. Ayan o. Pwede rin palang naka-dropper post, tas naka-quick release lang yun. Seat clamp nyo. Cannondale yung frame ito. Lupit. Small yung size nya. Pasok sa akin pa rin to sa height ko na 5'7". Pwede sa akin to. Naka-FD na yan. Ang kanyang Shimano is GRX na rin. So this is a group set ng GRX na mga kaibigan. Tapos meron pa sila dito ang Cannondale na color orange, no? Or parang meron siyang tornilyo na pag tinanggal mo mababaklas talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is a 12 speed. Tapos Tektron na yung hydraulic nya. Yung handlebar nito 4 piece. Tapos stem nya rin, pang BMX din. Tapos dito meron naman silang mga BMX. Ayan, mga BMX. Ayan, hindi kayo mawawalan dito, BMX ha. Also, meron silang pulsos na Cannondale dito. Ayan. Ang kulay na ito is Cosmic Gleam. Yan ang pangalan ng kulay niyan. Pero depende yan kung anong material na ginamit na kulay talaga. Kasi minsan maraming mga kulay pero iba-iba yung material na ginagamit. Yo mga kaibigan, kamusta kayo? So nandito tayo sa RD Cycle sa Marikina. Samahan nyo ako, update natin yung mga BMX nila dito, gravel bike, road bike, MTB. Yan yung mga helmet nila, no? Especially sa likod ko. Ayan, meron mga bags. Samahan nyo ako sa ating panibagong episode ngayon, no? So bago tayo magsimula, don't forget to like, share, and subscribe kayo mga kaibigan sa ating YouTube channel. Comment down below, like this video, malaking tulong yan, and subscribe, malaking tulong sa ating YouTube channel yan. And also follow my Facebook page account, may bago tayong Facebook page account, no? So sa mga naghahanap ng gravel bike, road bike, MTB, marami rito sa RD Cycle dito sa Marikina, no? So itong RD Cycles Marikina, malapit lang to sa may Santa Lucia. Or pakaliwa U-turn, tapos balik. Pagdating mo ng McDo, may kanto, dire-diretso ka lang. Then pag diretso mo, kaliwa ka ulit. Dito sa may malapit sa may gas station. Yan. So ito, tara samahan nyo ako, update natin yung mga bike. So start tayo mga kaibigan dito sa ayan, Cannondale, no? So this is Cannondale, no? So this is a carbon. Ayan, carbon yung frame na to. So ang speed na ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this is 11 speed. Ayan, naka GRX na Shimano na to, no? So GRX na rin yung niya. GRX na rin ang kanyang crankset, no? Naka FD na yan. Ang kanyang Shimano is GRX na rin. So this is a group set ng GRX na mga kaibigan. And naka na siya, naka fully internal cabling na siya, no? Ang presyo pala nito mga kaibigan is 210,000 mga kaibigan. Itong Cannondale na gravel bike, no? Paano malalaman na gravel bike to? Kasi ito, yung niya dito, yung gulong niya kasi dito is maliit yung knobs. Medyo malaki-laki yung gulong compare sa road bike, no? So this is a true axle. Shimano na yung mga hub nito. Naka-floating rotor na siya, tapos naka-center lock. Presta valve yung kanyang ang kanyang pito. Tapos meron siyang reflector, no? Normal lang yan sa mga stock na bike, may mga reflector talaga yan. Tapos naka-Cannondale yung kanyang ayan, Cannondale yung kanyang Cannondale yung kanyang seat post. Ayan, ganda, oh. Ayan, naka dual lock na yan. Ayan, ang upuan niya is ayan, SRX yung brand nung kanyang seat po, yung seat saddle niya. Ayan, WTB yung kanyang rim. Tapos I think naka 42 by 700C. Ayan. Resolute yung kanyang brand ng gulong. Ayan, so pass rolling kasi maliit lang yung knobs niya, no? Napakalupit na to kasi carbon, tapos marami siyang mga battle cage na pwedeng lagyan. May mga nakahanda ng mga bolt dyan. Tapos sa rigid fork niya meron na rin. Ano ibig sabihin yan? Kasi yan,
lagayan ng mga ano yan, carrier yan, kasi ang gravel bike is ginagamit to sa mga ano, sa mga Audax Racing. Ayan, shout out kay Idol, Mark Arthur, tsaka sa mga nag-Audax Racing pa dyan, no? 210,000 mga kaibigan. So dito naman tayo sa kabila, guys. So this is Cannondale pa rin. So this is a Ultegra naman ang kanyang ano, Ultegra naman ang kanyang group set from Shimano STI, 2x chainring, tapos yung crankset niya Ultegra, RD niya, chain, tsaka sprocket. So bilangin natin sprocket niya mga kaibigan, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is 12 speed, 2x12 speed. Ang FD niya is Ultegra din. Cannondale, no? Carbon, no? Ayan, UCI. Ayan, na. Frame set, ayan, na. Ito yung ano, I think ito yata ilagay ng ano niya. Yan yata lagay ng ano niya, yung tubig niya, no? Or pwede kayong maglagay ng tools dyan. Dito naman sa mga seat post ng mga Cannondale, sa ibang frame ng Cannondale, hindi ko kasi sure yung mga sukat ng mga seat post nila, no? I think siguro sabihin natin 27.2. Ayan yung kanyang ano, saddle, no? ARGD yata yung kanyang saddle. Dual lock na rin yan. Ayan. Ang stem na ito is Cannondale na rin mga kaibigan, no? So fully internal cabling to mga to. Ayan. Ang presyo naman nito is 390,000 mga kaibigan. So ingat-ingat tayo kasi mga carbon to mga to, no? Ang kanyang rim is DT twist, naka-floating rotor, tapos naka-Shimano Ultegra na rin ang kanyang STI, tapos naka-cooling pin na rin siya. So ang kanyang rim is ERC, yan, LOG. So bilangin natin yung rayos niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 24 ang kanyang ano, 24 ang kanyang holes. Same lang dito sa likod. So may reflector na, no? So presta valve. Ito yung gulong niya, Vittoria Rubino. Ayan na, tube type, 700 by 32C. Ayan, ayan yung gulong niya. Ayan na. Tsaka yung presyo niya is 390,000. Kung naghanap ka ng road bike tsaka gravel bike, ito nasa likod ko na yung mga recommended kong mga ano, mga bike dito. So kung road bike and gravel bike lovers ka, ito bagay na bagay sa itong mga bike dito. Tara, samahan nyo pa ako, mag-update pa tayo sa iba. Tapos meron pa sila dito ang Cannondale na ano, color orange, no? So parang full shoes siya kung titingnan mo, kasi meron pa siyang mga ano, meron siyang parang naka-welding na, or parang meron siyang tornilyo na ano, pag tinanggal mo mababaklas talaga. Hindi siya katulad ng mga iba na gravel. Ayun, yung sa may dulo is naka-welding na. Ito naman napakalupit, may tornilyo siya. So this is a carbon. Ayan. Ang presyo na is 210,000. SRX ang kanyang saddle, drop bar, Cannondale stem, naka internal cabling, fully internal cabling to mga kaibigan, ha. So this is a GRX group set na. Ang STI niya is GRX. Tapos ang kanyang crankset is GRX din. Ayan. So ano to, 2x ilan yung speed niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is a 12 speed 2x. Ayan, may FD na rin siya, kasama na lahat yan, GRX tsaka RD niya. Ayan, ha. Yan. So yung RD ng mga road bike and gravel bike, may mga ano naman yata sila. I think ito yung mga gravel bike lang pala siguro, ang RD nila is may ano na, may clutch para sa mga ano, kasi ano rin kasi itong mga kaibigan, pwede rin ito sa mga trail. Ayan na, pasok sa mga trail itong mga ganitong bike, eh. Tapos meron na siyang mga bolts dyan sa gilid. Ayan na. Ang kanyang rotor is floating rotor, naka true axle na yan. Ayan na. Cooling pin na kanyang brake pad. So hindi basta-basta iinit yung mga brake pad nyo, no? Ayan. Tapos for yung kanyang seat post, naka dual lockout na rin yan. Ang presyo na ito is 210,000. So dito naman tayo, guys, sa road bike, no? So may road bike din sila dito. Yan. Road bike, Cannondale. Yan. Hologram yung kanyang tatak ng kanyang ano, tatak ng kanyang stem. Carbon Lodi. Naka ano siya, naka dual battle cage siya. So pwede kang maglagay ng battle cage siya sa seat tube and sa down tube. Ayan.
Fully internal cabling siya mga kaibigan. Ayan, lalabas lang siya dito sa may dito sa may drop bar niya. Ayan, lalabas lang yung cable dito sa drop bar niya. Tapos papasok dito sa may pasok dito sa tow tube. Ayan. So FSA ang kanyang yan, FSA ang kanyang crankset 2x. Cannondale 1 yung kanyang crankset, no. So I think bibili na lang kayo ng pedal nito pag bumili kayo ng bike, or I think kasama naman yan. Kamaya tatanungin natin si sir kung kasama na yung mga pedal nito pag bumili kayo. So Ultegra na na FD, Ultegra Shimano na rin yung kanyang RD. Ang speed niya is bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed 2x Ultegra. Ayan. Naka Vittoria Rubino Pro. Ayan 2.0 700 by 25C. Shimano Ultegra din ang kanyang ang kanyang STI. Ang price na ito is 260,000 mga kaibigan. Ayan Sa mga lover ng mga road bike and gravel bike, dito na kayo pumunta. Ayan marami kayong pagpipilian dito. Ayan meron kayong black gray. Ayan. May mga iba pang mga metallic dyan na may combination ng black. And also may sila dito, may orange sila dito. And meron naman sila dito mga kaibigan na Cannondale na road bike naman to. Ayan medyo kargado to mga kaibigan Ang lupit nito. Ayan Naka Vision na SC55 disc brake. So this is a not a rim brake, disc brake siya. Naka Shimano rin Ultegra ang kanyang group set, STI, RD sa crankset niya. Ang kanyang pa pangalan ng kanyang hologram din pala. Hologram ang kanyang chainring. Hologram din ang kanyang crankset. Tapos naka Ultegra din FD niya. Dual battle cage na siya So carbon to mga kaibigan So ito yung mga road bike na mga napapanood lang natin sa mga ibang nagbablog na napakamahal, pero ito ngayon nabablog na natin yung mga ganitong mga klaseng mga mamahaling mga bike So mag-e-effort tayo para makita natin yung yung mga presyo ng nila Kung ang presyo na ito mga kaibigan is 300,000 So naka fully internal cabling to. Carbon na yung niya, seat post niya, yung frame tsaka yung rigid fork. So puro carbon lahat yung mga yan Tapos meron pa sila isa dito. Ayan, Cannondale din na Ayan. Shimano Ultegra 11 speed. So 11 speed yung cogs niya. RD crankset, FDN yung kayang STI. Ayan, fully internal cabling na rin yan. Wala na kayong makikitang kable sa labas. Ayan, alabas na lang dyan sa preno nila. Yan Sa may chain stay sa kabila. Floating rotor disc, tapos naka center lock yung mga hub nila. So I think this is a DT twist na hub True axle na yan, tapos ang nila Presta valve. Tapos naka Vittoria rin, Rubino. Ayan, tapos naka reflector na rin normal sa stock yung mga ganyang mga reflector. May balance na rin yung mga nila dito, mga handlebar nila. So pagka may budget kayo, pasok kayo sa budget. Ito na. Tapos meron pa silang mga gulong dito mga kaibigan Ito nakita ko to kanina Meron silang Maxxis Icon. Maxxis Icon 29 by 2.20. Ayan, lupit Maxxis. Ayan napakalupit. Puro mga pang MTB to mga to Ito mga gulong nila I think wala silang 27.5 dito. Puro mga 29 lang to mga to. Tapos meron silang mga gulong dito na Silk Road Cross Kevlar 700 by 42C. Ayan, skin wall So I think pang gravel bike to mga to. Gravel bike yung mga yan. Tapos may din sila, may air pump din sila dito. Ayan air pump din sila dito. Tapos ito naman sa baba meron naman silang mga mountain bike dito. So yan, ang mountain bike nila is Cannondale naman So ang fork na ito is SR Santur XC30. So ang stanchion na ito is 30 coil fork. Naka external cabling pa to. Shimano ang kanyang rotor disc. Ayan, center lock Naka center lock yung kanyang rotor disc, naka quick release. Ang hydraulic na ito is ayan, Tektro hydraulic na to. Naka mid rise handlebar Cannondale. Tapos naka stem din siya na pang road bike
Tapos meron siyang remote lockout kasi yung fork nito naka-remote lockout pala itong mga to. Bottom bracket niya ano na rin, Halotech na rin. Mukhang maganda yung ano nito mga kaibigan. Maganda yung crank na ginamit dito. Tapos nakaka-Cannon din yung kanyang handle grip, no. I think walang walang presyo to, pero mamaya tatanong natin kung may presyo to. Tatanong natin kung magkano yung presyo ng bike na to. Wala nakalagay. So mga kaibigan, no, naka siya. Protector yung hydraulic na pala, tapos center lock Shimano din yung kanyang rotor disc, 160 yata to. Schwalbe ang kanyang gulong. I think this is a 29er. Ayan. This is a Shimano Q's. Shimano Q's na rin ang kanyang chain, yung kanyang RD, shifter, FD. Naka-FD pala siya. So, tingnan natin, talaga maigi. So, hindi pala, this is a 2x10 speed. Ayan. I think this is a 31.6 Cannondale seat post. I think, hindi pala dual, single lang pala. Single lang lockout lang yung niya. Alloy lang yung frame na ito. External cabling lang. Semi-internal cabling lang pala. Tapos meron din silang isang orange na bike dito. Cannondale ayan, pang trail. So yung mga bike kasi dito pang trail na to mga to. Yan. So this is a quick release lang, harap likod lang yung mga axle nila dito. Yan, Shimano yung mga hub na mga ginamit dito. Tapos puro mga naka-center lock lahat ng mga rotor disc nila dito. 160 yung standard ng rotor, tapos puro mga Tektro lang hydraulic na ginamit dito. So yung ibang mga dito, yung mga ibang crankset dito is naka square taper pa. Tapos yung chain ring nito I think 30 lang yata to or 32. Tapos naka Advent X pala yung kanyang RD microchip. Bilangin natin yung cogs na ito mga kaibigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is a 1x10 speed. Naka WTB Ranger 2.25 29er. Dalawa yung lagay ng battle cage. Naka quick release, Cannondale seat post, single lockout nya. Tapos naka Tektro na hydraulic. And this is a quick release. Yan, napakalupit na ito mga kaibigan Ayan kung naghahanap ka ng mga pang trail, ayan naka na siya. Naka mid-rise handlebar na siya. Cannondale din, Tektro yung kanyang hydraulic brake, no. So wala na kayong papalitan dito. Yung mga ganitong klaseng bike mga kaibigan, hindi na kayo mag-isip na magpapalit kayo ng pyesa kasi karamihan kasi dito naka-setup na kasi lahat naka-hydraulic na lahat, diba? Wala na kayong papalitan dyan, unless na lang kung gusto yung mag-air fork, kasi yung mga fork kasi nito puro mga lahat mga coil fork pa. Ayan unlike dito sa mga ibang mga binablog nating mga bike kanina is mga naka-rigid fork na yan. Dito naman karamihan mga coil fork. Tapos mga sizes nito is large, medium, yan small. Yan, small yung orange nila kasi yung small is mga nag-height ng mga lang yan, mga 5'6" to 5 pababa. Yan Tapos yung large naman sa mga naman yan, sa mga 6-footer naman yan. So pasensya na kayo mga kaibigan kasi ito yung gamit nating cellphone, no? Kasi naalala ko kasi matagal na rin pala tayo hindi nakakapag-update dito sa RD Cycle sa Marikina. Ayan, dito lang. So ito, pag pumunta kayo dito, pakaliwa kayo, punta kayo ng na Marikina. So ayan ayan na yung mga bike nila dito. Tapos meron pa sila dito mga iba-ibang klase ng mga gravel bike. Ayan Cannondale pa rin yung gravel bike nito. This is a carbon rigid fork, through axle, naka ball type naman yung kanyang rotor dito. WTB Idler yung kanyang gulong, naka Tanwall 37C 700. Crankside niya is square taper pa 2x FSA. Yan sama yung may FD na siya. Ang cogs niya bilangin din natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 speed Shimano Sora. Yan RD niya Sora, FD, crankset, tsaka yung kanyang STI. So Cannondale. So tapered na rin yan.
Seat post na ito, I think 27.2. Ayan, naka-allen type. May mga nakaabang na ng mga battle kits dito. May mga tornilyo rito para sa mga adventure rides. Pwede kayong maglagay ng mga gamit dyan. Sa rigid fork meron din. Ang kanyang rim is GXN yata to, 1.0. I think alloy lang to. May reflector, tapos Presta valve yung kanyang ano. Ang presyo na ito is 75,000. Ayan, gravel bike, no? Tapos iba-iba pa mga iba-iba pang mga kulay ang available nila dito. Ayan, no? So ito lang yung naiba. Ito lang yung naiba. Ito kasi naka-suspension fork eh. Ito naman mga gravel. So yung mga gravel pala na mga fork ng gravel is pwede rin pala sa ano yan, mountain bike. Mga gulong nila pwede rin naman sa mountain bike yan. Sa iyo naman yan kung ano kung gusto mo eh. Dito sa dalawang gravel bike is naka skirtator pa. Tapos dito naman sa itong dalawang to is naka Halotech na. Siyempre kung medyo ano ka, medyo may budget ka naman, dito ka na sa dalawa. Kasi dito sa dalawa is naka ano na kayo, naka Halotech na kayong crankset, wala na kayong papalitan diyan, di ba? Yung mga gravel bike lover ano diyan, yung mga gravel lovers pala diyan, ito, pasok sa inyo to. Basta may budget kayo. Kaya ng pera niyo yung mga ganitong bike, di ba? At least diba, branded na, wala na kayong problema, di ba? Tsaka ang gravel bike kasi parang ano rin yan eh, parang road bike, di kasi ang tindigan yan dahil yung mga ano nga sa mga drop bar, sa gulong. Tapos halos yung mga pyesa ng road bike pwede rin sa gravel bike eh, no? So dito naman tayo sa mga ano nila. Dito naman tayo mga kaibigan sa ano nila. Yan, sa mga bike nila dito banda, no? So may road bike din sila dito, no? Ganda din na ito mga kaibigan. Yan. Naka-carbon na yung kanyang drop bar, no? STI niya is Ultegra na. Ultegra. System 6 Annandale carbon. Yan ah. Carbon sa rigid fork, carbon sa frame, carbon sa seat post. 300,000 ang kanyang presyo, tapos naka-physics siya na upuan. So, ganda nito. Talaga yung mga mahilig talaga sa magagaan bike talaga. Ayan. Medyo ingat lang kayo sa mga paggamit ng mga road bike kasi siyempre magaan yan, tsaka medyo maselan din sa mga kasi carbon eh. Ang RD niya is Shimano Ultegra, no? So, pilakin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ultegra is 11 speed, 2x, chainring. Ang kanyang malaking chainring is 52. 36 yung pangalawa. Hologram ang crankset niya. FD niya, Shimano Ultegra, no? Ayan, carbon siya, carbon. Ayan, no? Carbon yan, mga kaibigan. Ayan, Vittoria Rubino Pro. Ayan, ang ganda, di ba? Pakalupit. Tapos, may isa pa silang road bike dito. Ayan, Super 6 Cebu. Ayan, Cannondale din to mga kaibigan. Naka HIG na hub, no? Ganda na ito mga kaibigan. Iba yung flanges nyo. Ayan, kakaiba yung flanges ng kanyang rayos, no? Tapos naka floating rotor. I think this is a Shimano Frieza na I-Stech rotor. Siyempre obviously naka center lock to, no? So Shimano Ultegra din ang kanyang brake set. So this is a Shimano Ultegra lahat. So this is a 2x ang kanyang drivetrain, no? Tapos nasa 260,000 yung kanyang presyo. Yan na, 260,000 pesos. Naka-alyante na Physic na saddle, no? So hindi na kayo talo dito, no? Kasi Physic, pagkano Physic din kung bibili kayo ng isang Physic na isang upuan, no? So dito, ayan, naka dual battle cage, internal cabling na yung kanyang brake set. Ano nga mga kaibigan pala, pag gravel bike and road bike pala, kapag sinabing 11 speed, Shimano Ultegra yan, kasi hindi kasi lahat ng mga pang road bike tsaka pang gravel bike is pare-parehas ang mga speed. I think tulad dito sa Ultegra, DRX, Sora, tsaka yung isa yung Shimano 105, hindi sila pare-parehas ng mga speed dyan. Ayan. Ito pa yung iba pa nilang mga bike dito. May din sila, may yellow green din sila dito. So halos lahat nito, carbon lahat to mga kaibigan, no? Ayan, puro carbon lahat ng mga bike dito. Mga saddle nila dito, itong dalawa Physic. Ayan. Ang presyo na itong color yellow green is 160,000. Ayan, naka true axle na yan, harap likod. Yung iba kasi dito is hindi pa naka true axle, no?
Tapos Halotech na rin yung kanyang crankset. Fully internal cabling yung brake system niya, tapos naka dual ano siya, dual battle cage siya. Lamig nung ano nila, lamig nung pinaka ano nila dito. Air conditioner. Dito naman sa Cannondale na color gray is 175,000. Ultegra din yung kanyang ano, 2x 9 speed yung kanyang ano, 2x11 drivetrain. Ayan. Group set na yung kanyang Shimano Ultegra. Tapos dito naman sa Shimano 105, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So Shimano 105 is 11 speed din. Physic din yung kanyang upuan. Alliante na Physic is, ang presyo na ito is 140,000. So Shimano 105 din ang kanyang STI. Tapos dito naman sa isang gray na bike nila, no, Shimano Chagra naman to mga kaibigan. So bilangin natin yung cogs niya, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, 10 speed. Shimano din yung kanyang hub, no? True axle, naka ano na, naka center lock yung kanyang rotor disc. Ang upuan na ito, letter C lang yung tatak niya, no? Pero I think hindi ko alam kung anong brand na ito, pero ang presyo na is 118,000. Yan ah. So Shimano Chagra din yung kanyang ano, STI. Yan, yung mga mahilig sa mga road bike dyan. Ito pa, meron pa sila dito mga road bike dito. Ang color na naman to parang ganito yung kulay ng Dartmoor natin na 2.6 player, no? Kasi ang tawag dun sa kulay ng 2.6 player natin is ano to, Cosmic Gleam. Parang ganito yung kulay ng 2.6 player natin. Naka-tapered na siya, no? Cannondale na stem. Ayan, pang road bike siya. I think ang headset nito is FSA. Kasi FSD yung FSA din kasi yung ano niya, no? Ito malupit tong mga kaibigan, yung kanyang top cover dito, nakakalid to. Parang BMX lang yan. Tapos naka fully internal cabling na rin dito sa frame. Ang stem niya kasi hindi kasi integrated eh. Hindi katulad sa mga ibang mga bike dito, mga naka ano na, mga naka fully internal cabling na kasi. May kasama na siyang battle gauge. Tapos ito pwede mo siyang i-adjust dito sa mitaas. So I think this is a this is a alloy. Tapos yan, size 48 ang kanyang bike, dual battle cage. Ang kanyang brake system is ano ba to, Shimano Chagra, kanyang STI. Yan nga pala mga kaibigan, paalala ko lang pag mahilig kayo sa mga road bike, kailangan nyo magpa-bike fit. Yan kung may budget talaga kayo, kailangan nyo magpa-bike fit, or kayo na lang mismo mag-bike fit sa sarili nyo. Kasi pag magpapa-bike fit kasi kayo, medyo mahal kasi ang bayad doon. Pero kapag wala talaga kayong budget, kayo na lang sa sarili nyo lang yung mismo i-apply yung bike fit. Ang bike fit kasi is ano yan, important yan. Bakit? Pag bibili kasi kayo ng road bike, kailangan kasi maano nyo kagad yung bike na gusto nyong bilhin, medyo compatible kayo, maging comfortable kayo. Kasi kayo gagamit yan gagamitin kasi niyo yan kahit sang kahit sang lupalop kayo pumuntang lugar. At least hindi masayang yung pera niyo sa pagbili ng bike kung wala kayong tinatawag na bike fit, no? Kasi yung mga pinapanood natin mga vlogger, kay Idol Miss Eloisa Regalisa, kay Miss Ira Lopez, nakapanood ko yung mga vlog nila. Meron nga silang mga tinatawag na mga bike fit. Ayan, meron silang mga mentor, silang mag-a-adjust na upuan sa mga sa mga iba pang mga components. Yan, upuan kasi especially dyan tayo talaga lagi nagkakatalo Diyan kasi tinatawag na bike fit sa upuan, para iwas tayo sa mga pulikat. Kasi ako pinupulikat din ako kasi minsan kasi kulang tayo sa tulog, tayo kumakain ng saging, tapos sa height nung kanyang ating mga seat post. Ayan So bilangin na natin itong Chagra na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is a 10 speed 2x. Ayan 2x ang kanyang crankset, malaki yan Ang kanyang pedal is pang pang MTB, hindi siya naka-crates. Pero
Panoorin nyo pala yung vlog ko kay Boss Bricks sa Latagan, Marikina, no? Marami silang mga pedal doon na mga marami silang mga pedal doon na mga may mga dual pa yung purpose ng mga pedal nila, may pang MTB at road bike pa. So dito naman tayo sa section ng mga mountain bike nila, no? Ayan, ang ganda. Cannondale yung kanyang seat post, naka na yung port nila, naka remote lockout na. Ito yung nakita kong Santor na tinidor, nakakaiba talaga eh. Kasi wala akong nakikitang mga gaytong Santor na gaytong port. Yan o, yung may mga dito, yung may gaytong itsura. Wala akong makitang mga gayang Santor dito lang sa RD Cycles, no. Yung ibang RD Cycles pala mga kaibigan, sa lang matatagpuan, sa Levis QC, meron doon. So, ang frame pala na ito, start tayo, Cannondale, no. So, alloy ito, small. Hindi, I mean 29er pala ito mga kaibigan. Handlebar niya is mid-rise na rin, alloy. Cannondale na rin yung kanyang stem. Shimano MT200 ng kanyang brake set. Ayan. Tapos naka-standard lang yung rotor disc niya. 160. Yan ah. Ang gulong niya is rocket trick. Yan, rocket trick yung kanyang gulong. Gawa ng Schwalbe, no. So maliit lang yung knobs niya, pang pass rolling lang o talagang stock lang kasi yung gulong ito. So Cannondale yung kanyang frame, naka quick release. Cannondale din yung seat post niya. I think 31.6 to. Tapos meron siyang lagayan ng doon, parang FD yata or chain guide. Speed na ito is bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is 10 speed, 1 by. Yan, naka bottom bracket na rin na Halotech. Shimano ang hub at tapos naka naka center lock na rin. Ang holes na ito is I think 32 holes lang to. Yan. Avent X yung kanyang shifter. So syempre yung RD na Avent X din yan. Saddle niya is Cannondale, seat post niya Cannondale din. Tapos ang presyo ng kanyang bike is 60,000. Ayan, 60,000 yung mga bike, no. May tatanong natin kung may mga negotiable pa yung mga bike nila dito. Tapos lalagay natin sa description kung may kung meron pa bang mga tawad yung mga bike nila dito. So dito sa binalag nating mountain bike ng Cannondale is meron siyang kaparehas dito na gray and black, tapos glossy black. Meron ding mga ayan, may mga rin, may mga 12 speed siya dito na mga mga Shimano Jore na Shimano Jore yung mga RD nito. Halos lahat ng mga preno nila dito mga mga Shimano MK200 na. Mga stem nila is wala silang mga stem dito na kinakabit ng mga CNC na short stem. Puro mga puro mga port stem lang naman yung kinakabit nila dito. Yan makapansin naman nyo lahat ng mga bike dito. Di ba? Walang mga naka CNC na stem, puro port stem lang ng mga pang road bike na itsura. This is a 75,000 yung pula. 95,000 naman dito. Tapos 110 naman dito sa isang Cannondale na to. So nakakatalo lang sila sa itsura tsaka sa presyo. Yung iba kasi dito mga kaibigan, kaya medyo mahal kasi yung preno na itong Shimano na to, ito is Shimano M4100. Dito naman MT200, 65,000. Yan, alloy lahat yan Tapos Shimano SRAM na hydraulic. Yan. Shoutout pala kay Jamir. Medyo pricey ng konti yung dito. Ito medyo kargado na to mga kaibigan kasi naka-dropper post na sila. Ayan mga naka-dropper post. Malalaman yung pag-dropper post. Ayan may ganito itsura. Ayan Pwede rin palang maka-dropper post na quick release lang yun. Seat clamp nyo. Tapos dito naman meron din silang mga pang So dito naman nagsisimula sa color army green hanggang dito sa may pangatlo So medyo pang na to, medyo kargado na yung mga karga nito, mga pang enduro kasi yung mga ganito. 105,000 naman dito sa isang Cannondale na Ayan Cannondale yung frame ito, lupit. Small yung size niya. Pasok sa akin pa rin to sa height ko na 5'7", pwede sa akin to. Shimano Jore yung kanyang shifter. M4100 ang kanyang hydraulic, naka-alloy na yung brake lever niya mid-rise yung handlebar niya. Naka-dropper post na rin. Ang gulong na ito is Minion DHF 29 by 2.50. Ayan, mga pang malalaking mga gulong na yan, mga pang na yan, pasok na yan sa mga downhill tsaka mga enduro.
Yung mga naglalaro sa Timberland, sa 7-Eleven, pasok na pasok yan. Cogs na ito, I think this is Shimano Microspline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So parehas dun sa gamit natin. Shimano Jore, Microspline, Shimano chain, Shimano cog, Shimano RD, and shifter. Ito naman naka-SRAM. Ito naman SRAM din. Sunod-sunod SRAM. Dito sa isang Cannondale is naka Microspline din 12 speed. Yan. 10 tsaka 12 meron silang available dito. Yan. Yung mga mahilig sa diyan, mahilig sa mga 12 speed diyan, pwede sa iyo to. Yan, puro Cannondale lahat ng mga bike dito Talagang hindi kayo malulugi dito. Talagang kung meron kayong budget talaga, itong bagay sa inyong mga bike dito Mga 27.5 and 29er meron sila dito. Also meron din silang mga bike doon, mga pulsos naman doon sa dulo, mga GT nila doon. Yung mga mahilig talaga sa downhill talaga, yan, pasok sa inyo yan. So anyway, dito naman sa Cannondale na enduro nila, RockShox naman yung port dito. So stanchion na ito I think is 36 or 38. Yan, boost type through axle. Ang kanyang rotor disc I think this is a 203 or 180. Center lock, prestable. WTB ang kanyang rim. I think ang lapad ng rim ito is 32. Yan, tapos medyo medyo bawas na yung zero tube na ito. Kayo na bahala kung mas prepare nyo yung mga ganitong mga setup, no? Kasi enduro naman yan hindi naman kailangan mataas dyan. Kaya naman na mababa kasi pag enduro talaga. Yan. Enduro talaga yung mga nila, yung tindigan talaga, makakapal yung mga tubing ng mga magandang mga pagkakaweld niyan. Cyclo yung RockShox niya, no? So through axle, tapos naka external cabling lang. Yan yung mga nila. Tapos yung iba nilang mga fork is RockShox Judy. Ayan, RockShox Judy yung dalawa nila dito. Yan. Sa mga naghanap pala ng RockShox Judy, meron pala sa Tumana, sa may Tribe Cycle, sa DJ Cycle Ride, meron din sila doon. Kaya kung naghanap kayo ng mga entry level ng mga RockShox fork, meron. Ako kasi nabili ko yung fork kong RockShox sa King's Bike Shop sa Quiapo, sa Quezon Boulevard. Doon tayo bumili ng fork Tapos meron pa sila dito yung XC34 na Santur na coil, 34 stanchion, no? SR Santur, ayan, lupit. True axle boost type yan, mga kaibigan, Bira lang talaga ako makita ng mga ganitong fork dito sa RD Cycle, no? Meron silang mga fork dito na wala sa wala sa ibang shop Ito naman naka RockShox Reba na. So XC lang yung itsura nito. Ayan yung mga nila. 110,000 naman to. Meron din silang mga warranty card dito. Yan may mga warranty yung mga dito, mga bike nila dito. RockShox Reba is magaan yung fork niyan. Puro boost type lahat yan. Itong mga to, boost type nila. Itong mga to, mga Shimano lahat yan. Wala na kayong, ito kasi mga bike na ganito, wala na kayong papalitan dito. Talagang nakaset na talaga to Dito naman tayo mga kaibigan sa last part ng vlog natin. Meron silang GT dito na frame. Full sus to mga kaibigan, True axle, 180 yung rotor nya, harap likod, Tektro hydraulic. Ayan, naka WTB. Ayan, naka 700/700, 29/700. Ayan, yung kanyang rim. May reflector na yan, black spokes na yung gamit dito. Ayan, hindi masyadong maingay yung sprocket nya. Ayan, full sus, Region Santur yung kanyang rear shock. Tapos naka single lang kanyang dual na rin pala battle cage nya. Meron dito, tsaka dito. Top tube, down tube meron. Ayan. Internal cabling sa down tube. Lalabas na lang dito sa chainstay nya, Tapos GT na rin yung kanyang handlebar. Advent XTX na yung kanyang shifter. Tapos Santur na fork yung gamit dito. True axle to mga kaibigan, XCR 34 stanchion, airport na to. True axle boost type. Tapos Shimano na rin yung kanyang hub, tapos naka rotor disc. Yan I think boost type na rin yung hub nito kasi wala namang nakalagay na adapter dito. Tapos WTB yung rim nito. Yung gulong na ito Trail Boss. Yan, WTB din yung yung mga gulong. Yan Ang
hanggang dito sa dulo, WTB yung ano nila dito, mga gamit nilang mga ano dito, mga port nila. Naka GT na rin yung ano nito, yung handle grip. Tapos naka SRAM na rin yung mga ano nito, yung mga drivetrain na ito. Bilangin natin yung cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is a 12 speed. Tapos Tektro na yung hydraulic nya. 160 yung ata yung rotor na ito, or 180. Tapos sa Arab yata is 180 rin. Yan na. Pangalan ng ano niya, bike niya. Mga gulong nila dito puro WTB dito sa tatlo. Tapos dun sa the rest is ano na, Axis na. Yan. Meron din sila ditong full shoes na naka-dropper post. Yan, wala na kayong problema dyan kasi yung mga mahilig sa mga enduro dyan, downhill, hindi na kayo magpapalit ng mga pyesa dyan. Mag-ano na lang kayo yan, magme-maintain na lang kayo ng mga ano dyan, brake pads, yan, mineral oil, handle grip, tsaka yung gulong, diba? Gagamitin nyo na lang talaga to. So this is ano naman to, GT. Yan, Sascar FS, yan, yan yung kanyang ano. Ang headset ito is tapered, FSA. Santor na rin yung kanyang ano, Santor ang kanyang fork, boost type na yan mga kaibigan ha. Ayan. Tektro yung kanyang hydraulic brake. Puro hydraulic ang gamit nila dito, puro Tektro yung karamihan no. Ayan. Tapos dito naman sa sensor GT pulsos din to. Presyo na ito mga kaibigan, 128,000 no. Ayan. Naka WTB na yung saddle niya. Ito rin WTB. 80,000 naman dito. Yan. Tapos ito naman medyo ano to. Ito yung mga medyo pricey na no. Kasi malalaki na yung mga gulong talaga. Mga pang downhill na rin itong mga to. I think ang alloy lang naman to. Yan, 145,000. Pareho silang 145,000. Yung fork ng isa dito is Marsochi. Marsochi yung fork na ito. Yan I think ang travel na ito is 150. Ito naman sa RockShox is RockShox 35. I think 150 rin yung travel ng mga to. Tapos ayan GT sensor alloy 145. Ayan. Hydraulic niya is ano, ayan, Tektro. Iba klase yung Tektro to no. Bukas sa Shimano MT200 tsaka M4100, Shimano Jore pataas. May mga iba kasing brand din na hydraulic na mga ano na rin, may step by step din ng pag magandang klase ng mga hydraulic no. Tapos meron sila dito parang Japanese bike naman, pero hindi Japanese bike to. Mukhang Japanese bike yan kasi may fender eh. Tapos may mga fender din yung mga bike na to. Ang ganda na ito mga kaibigan no. Naka thread type lang siya na ano. Thread type lang yung kanyang axle. I think thread type din yung cogs na ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed. 1 by oh. Yan oh. Ang BMX yung ano niya, tindigan nito. Yung handlebar nito, 4 piece. Tapos system niya, ano rin, pang BMX din. Non-tapered lang, GT Performer yung brand niya, no? Tapos GT Bikes, GT BMX, no? So pang BMX pala to. Pero pang MTB lang yung railing niya. 4,700 lang mga kaibigan, no? Yan. Lupit na ito mga kaibigan. Tapos meron pang mga ano dito, may mga road bike pa sila dito, iba tsaka gravel bike. Puro gravel bike pala yung mga nandito no. Grade na GT. Yan, Cannondale tsaka GT meron sila dito. Napakalupit dito mga kaibigan. Yan Sa mga mahilig sa gravel road bike and sa mga mountain bike like sa mga XC and Enduro, comment lang kayo sa YouTube channel natin, baka may nagustuhan kayo sa panibagong episode natin Yan, meron sila dito. Yung mga helmet nila nandun banda. May mga road bike tsaka enduro rin. Cannondale. Pakita ko sa inyo guys. May mga bag din sila dito. Yan may mga bag sila dito. Yan. Papakita ko sa inyo yung mga bag. Yan may mga bag sila dito. May mga pulsos sila dito, mga bike. Yan, mga GT. Yan, FSA yung handlebar, ang lulupit. Mga naka-dropper post lahat yan. Yan, gagamitin nyo na lang yan. I think this is a 27.5. Ayan may naka-dropper post na dito, dalawa. Dito hindi pa. Pero pulsos na. Ang mga presyo na ito is 80,000. Ayan, mga 80,000 yung mga ano nila. Mga hydraulic na gamit nila dito is Tektro. Tapos bilangin natin yung mga ano nila. Cogs nila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9
1/9 speed. Yan, tip ko lang, baka trip din yung magpalit ng mga crankset kasi parang minsan medyo malapit na yung chainring dun sa frame. So iniingatan din kasi yung frame dyan. Mga Santo Region yung mga ano nila, mga rail suspension nila. 160 yung likod ng rotor disc dito man 180. So hindi pa siya floating rotor, stock lang. Tapos dito meron naman silang mga BMX. Ayan o, mga BMX. Yan, hindi kayo mawawalan dito, BMX ha. Yan o, GT bikes yung tatak, ayan o. So, ang ratio kasi ng mga BMX is 25 tsaka 90. 90 yung sprocket, chainring niya is 25. Yan. Mga naka-top load stem na siya. Purpose ng top load stem para madaling hatakin yung mga bike nyo. Mga mechanical brake pa yan. Yan, naka GT bikes din yung handle grip po. Mga flat pa yung gulong nitong isa. Pero mga cranks nito is mga ano na, American BB pero naka H-spline yung spindle niyan. Ang presyo naman ng BMX nila is 20,000. Yan o. Top load stem GT. May mga pambata rin silang mga ano rito. May mga pambata rin silang mga bike dito. May mga mountain bike pa sila dito. Yan, karamihan mga GT Avalanche. Yan o. Mga 27.5 yata to and 29. Meron pa dun sa tulo. Yan. May mga bags pa sila dito. Ayan o. Gaganda. Lulupit. Dami nilang bike talaga o. Dami pa nilang stock dito mga bike. Ayan o. Mukhang di na nila na-display yung ibang bike dun sa harapan. Kaya dito na lang. Ayan, napakalupit. Ayan o. May Cannondale pa rito. Also, meron silang pulsos na Cannondale dito. Ayan. Sa mga nagtatanong, anong kulay ba yung ganitong, anong tawag sa ganitong kulay? Ayan. Search nyo lang sa YouTube or sa Google, Dartmoor 26 player. Signature by Tomaseda. Ang kulay na ito is Cosmic Gleam. Yun ang pangalan ng kulay niyan. Pero depende yan kung anong material na ginamit na kulay talaga. Kasi minsan maraming mga kulay pero iba-iba yung material na ginagamit. So dito panalo na kayo kasi naka-drop purpose na to. Naka-rock shock na ano na to, rim suspension. SRAM NX ang kanyang crankset. Rock shock pike. Naka-airport na to. I think this is a 36 tension. Naka-SRAM din yung kanyang hydraulic brake. Short stem tsaka handlebar na, naka mid-rise na. Yan, tapered yan ha. Maxis yung gulong. So wala na kayong problema dito. Kasi mga ano na talaga to. Pangkargado na talaga yung mga pyesa na nakakapit dito. Marami pa silang mga iba pang mga GT Avalanche dyan, GT Pulsos, napakadami no. Yan. So susunod pag mag-update tayo dito, lulubos-lubusin na natin lahat ng pag-update sa mga bike nila. Napakaganda talaga. Yan, lalo dyan no. Dami nilang mga BMX dyan. Yan. Sa mga naghanap ng mga bag naman, ayan, ang dami na nilang bag. Yan no. Dami. Yan, meron silang mga ano dyan, mga belt, mga bag, yan. Yan, meron pa silang bike dito na parang electric yata to. Yan, dami nilang bag dito. Yan, ganda, di ba? So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin sa RD Cycles Marikina, no? So, sana may nagustuhan kayo sa panibagong ano natin, panibagong episode natin. So, sa susunod, pag mag-update tayo dito, lalahatin na natin lahat ng mga bike nila. Kasi medyo palobat na kasi yung cellphone natin. And ano na rin, anong oras na rin, pauwi na rin ako sa bahay, no? So please subscribe to my YouTube channel, comment down below and like this video para sa inyo itong mga ginagawa natin mga video. So stay tuned lang kayo mga kaibigan sa mga upcoming nating mga video. So kukunin natin kay sir yung contact number nila. Tapos open sila ng 9 to 6 everyday. Tapos Sunday lang sila close. So located lang to sa may sa Hill Fernando, Marikina, malapit lang to.